Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Aming Diyos ay tagapaggadya, upang tanang tao'y tawagin, at sa puso mo aming ambay, bitisin sa pag-ibig na di mamalim. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, nasa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa pagsisimula ng ating banal na misa, ating sisindihan ang ikatlong kandila sa korona ng Adviento. Ngayon ay tinatawagan ang Libarios family na siyang magsisindi ng kandila sa korona ng Adviento. Maaari pong pumunta sa harapan. Panalangin ng mag-anak sa korona ng Adviento. Ama naming mapagmahal, naririto ang aming mag-anak na muling nagtatalaga ng aming sarili sa banal mong kalooban at layunin. Hinihintay namin ang may kagalakan ng pagdating ng iyong anak. Sa aming pagsisinding kandila sa korona ng Adviento, buong kapakumbabaan naming iniaalay sa iyo ang aming mga sarili, panahon at kakayahan, upang kami maging mabungang bahagi ng iyong sambayanan dito sa lupa. Basbasan mo ang mga magulang upang kanilang mahubog sa diwa ng banal na pagkatakot sa Diyos ang aming mga anak. Kasihan mo ng iyong pagpapala ang mga kabataan, upang sila'y makatahak sa tamang landas. Naway hilumin ng iyong anak ang aming mag-anak at bayan. Mapasa amin nawa ang kapayapaang kanyang taglay. Punsod sa banal na Espiritu, buong kagalakan naming ipinahahayag at idinarasal. Halina, Jesus,
halina sa aming buhay. Amen. Dakilang Ama, sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong ikatlong kandila, ang kandila ng kagalakan. Isinasamo namin na sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, tinuturuan mo kami na maghintay ng may pag-asa at kagalakan. Tulungan mo kaming maging ilaw sa iba sa pamagitan ng aming mga gawa ng pagmamahal at malasakit. Gabayan mo kami sa bawat hakbang patungo sa pagsilang ng iyong anak, si Jesus, ang liwanag ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong ay linggo ng Gaudete, sa kabila ng mga pasakit, pighati at pagdarho, alalahanin nating may Diyos na sumasa atin sa gitna ng ating paghihintay sa paghilom ng ating mundong lugmok sa lungkot at pagdurusa. Madama nawa natin ng lubos ang galak na hatid ng ating manunubos. Tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang bayan ng Diyos na buong galak na umawit at magdiwang, sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayan at pauuwiin na sila sa kanilang tahanan mula sa paniniid. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng pagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng
bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at walang munting pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok sa tubig, sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling nyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Puno ng pagsubok at paghihirap ang buhay kakristiyano. Ngunit nananawagan si San Pablo sa mga taga-Filipos na mabuhay sa kapayapaan at kagalakan, sapagkat kasama nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at makinig sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, 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 hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Mga kapatid, sa 3 linggo ng Adbyento ay tinatawag nating Gaudete Sunday o linggo ng kagalakan. Kaya makikita nyo ano ang kaibahan nung sindihan natin ang 3 kandila. Diba sa 3 kandila, yan ang naiiba, kulay rosas. No, ibig sabihin sa panahon ng Advento, meron ding sinasabi na o panahon ng kagalakan, to rejoice. Bakit sa panahon ng Advento para tayo ay naghihintay sa pagsilang ng Panginoon? Pero hindi, sabi nga, taon-taon ay nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan, yung pagsilang ni Jesus. Pero sa ngayon, meron tayong hinihintay na ikalawang pagdating ni Jesus. No? Yung kanyang sinatawag na yung huling panahon na ikalawang pagdating ni Jesus. So, pag ito ang pinag-uusapan, maraming natatakot, no? Maraming ayaw, sabi nga, pakinggan. Katulad kay Juan Bautista, ipinapangaral ni Juan Bautista ang pagbabalik loob. Sabi nga na kailangan ay magbalik loob tayo sa Diyos. Ano yung sinasabi ni Juan Bautista, yung kanyang pinangangaral, no, nabanggit na yung susunod sa kanya ay masigit. Akala ng mga tao, si Juan Bautista ang kanilang hinihintay. No? So sa kanilang paghihintay ay
marahil, no, na yung kanilang akala. No, kahit na tayo, pag naghihintay tayo, no, maraming mukha o anyo ang paghihintay. Kapag ang hihintayin natin ay napakatagal, kung ano-ano ang itsura natin, no, na hindi na maipinta kasi ang tagal-tagal ng inaantay. So, hindi lang siguro oras o araw ang hinihintay mo pero hindi pa dumarating. Di ba? Pero kung ang hinihintay mo ay darating agad, no, o hindi ka pa dumarating sa tagpuan, ay nariyan na, so masaya ang iyong mukha. Pero sa paghihintay natin sa pagdating ni Jesus, kahit na yung kanyang pagsilang, hinintay siya ng matagal na panahon. So marahil ang mga iba ay nakalimot na meron silang hinihintay. Ngayon naman tayo naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus. Ang sabi ay hindi natin alam yung araw, oras, no, o panahon na tulang ng isang magnanakaw na hindi mo alam kung kailan ka papasukin. So, ang mukha ng karamihan na naghihintay marahil sa atin ay mukha ng takot, mukha ng pag-aalala, mukha ng pagkabagot, at kung ano-ano pang negatibong damdamin na ipinapakita natin na normal sa tao ang sabi natin, o hindi, marahil normal, kasi sabi ko nga ay nababagot. No? Pero ang Diyos, no, hindi siya nagsasawang maghintay, no, sa pagbabalik loob natin sa Kanya. Yung paghihintay na sinasabi sa panahon ng Adbyento ay sabi nga, meron na tinatawag o isinasuggest ang Panginoon na meron tayong break na tinatawag. Di ba sa school meron mga semestral break or Christmas break. Paano, Father, sa bahay naman, paano kami mga parents, no, mga nanay o tatay na meron bang break? Pwede nating gawin o pwede niyong gawin, no? Kasi nga sa mula Lunes hanggang marahil Biyernes o Sabado may trabaho, pero yung Linggo, di ba? Na karamihan ay walang trabaho, no? Parang lalo na sa atin sa inoobliga tayo ng simbahan yung araw ng Linggo ilaan sa Diyos. Pero nakakalimutan natin yung araw ng Linggo na dapat ilaan natin sa Diyos. Yun ang araw ng pahinga. Kaya nga, para sa Diyos, no, kailangan natin yan. Ang tao kailangan mamahinga ng isang araw, isang oras, dahil sa tayo'y napapagod. Diba? Ang makina nga, no, kapag walang gasolina o palaging ginagamit, nasisira o hindi umaandar. Ang tao, kung di kumakain, hindi nagpapahinga, di ba, napapagod. Meron ba ritong hindi napapagod na tao? Pakitaas nga sa atin ang kamay. Di ba? Walang tumata. Ako rin, hindi ako tataas kasi ako napapagod ako eh. No? Paggawa ng homilia, pagmimisa, nakakapagod din. Nung bata pa ako, 3 misa na magkasunod, kaya ko pa. Kaya lang pagkatapos ng 3 misa, medyo lasing na ako kasi pag-inom ko ng alak, no? Pero sabi nga, ang pamamahinga ay kailangan is for the good health of the person. Kaya nga pinag-uusapan ngayon ng wellness. Di ba? Sa school, meron na ring exercise bago mag-start ang klase. Ewan ko lang sa bahay, bago magluto si nanay, o no, nag-exercise ba kayo? So hindi na, no? Wala na kayong panahon mag-exercise, no? Kaya karamihan ng nanay, hindi naman siguro lahat, ay matataba. Kasi wala nang exercise, no? Wala nang pahinga. Mataba nga pero sakitin. Mataba nga pero palaging nalilipasan ng gutom. Mataba na nalilipasan ng gutom, no? Pali naman tikim sa pagluluto, no? Pero ang pahinga na yan ay binibigay sa atin, hindi lang tuwing Lenten season, di ba? Pag araw na parang pahinga natin, pagbabalik loob, pagdadasal, no? Ganun din sa panahon ng Adbyento, kailangan din tayong manalangin at magbalik loob. Ano ba sa mga
sinasabi ni Juan Bautista na inuutos sa atin o yung kanyang isa sa mga preaching niya, ano ba yung mga sinasabi ni Juan Bautista? Isa, confess your sins, no? Lalo na ngayon sa panahon, kailangan magkumpisal sa pari, no? Tayo ay inatasan na at least, ibig sabihin, isa o kahit na ilan sa isang taon, no? Magpunta sa pari. Yung iba natatakot kasi baka sermon ako ni Father. No? Huwag kayong mag-alala, hindi magsisermon o magbibigay lang ng mga paalala ang pari. No? Pangalawa, maging to be faithful to your marriage. No? Kasi nga ang karamihan, matapos maikasal, no? Hinihiwalayan. No? Kaya nga nung unang panahon na kahit na ilan kanilang asawa pwede. Pero ngayon, diba? Sinasabi na to be faithful to your wife or to your husband. No? Kasi maraming nasisira ang pamilya, maraming nagiging naabandon ng mga bata o mga anak dahil walang magulang na nag-aasikaso o sumusubaybay. Kaya ngayon mayroong mga yung maagang nag-aasawang bata, no? Yung meron pumapasok agad sa premarital sex o bago mag-asawa, ugnayan na doon sa ibang tao para daw, no, bago asawahin o bago mag-asawa ay kilala na niya yung kanyang asawa. Sacrifice yourself, no, for your children. Maraming mga magulang na pag andyan na yung anak, iwas, no, sa responsibilidad. Pag nag-anak o pag nag-asawa, no, dapat kasunod din yung pag-aaruga sa mga anak. Yung iba pag hindi kaya, pinamimigay na, pina-abort, o kung ano-ano pa. Then, learn to forgive each other. Magpatawaran. Mahirap magpatawad, no? Pero sinasabi sa atin ng Diyos, siya mismo ang modelo o halimbawa na nagpatawad, no, sa mga umuusig sa Kanya. At marahil ang huli, do not seek revenge. No? Ibig sabihin, wag, ang tawag dito, ano ba yung revenge? No? Ako mismo nawala sa aking maghiganti. No? Tayo, pag sinaktan tayo, gusto nating maghiganti agad, di ba? Kung sinampal ka, gusto mong sampalin din. Kung sinabunutan ka, gusto mong sabunutan din. Pero ano yung yung sinasabing revenge, parang hindi magandang salita. Ang paghihiganti ay walang naidudulot na maganda. No? Kundi sinaktan ka, gusto manakit ka rin. Di ba? Pero hindi yun ang sinasabi sa atin sa preaching of John the Baptist. Even the preaching of Jesus, lalo na. Ang sabi kay Jesus, mas radikal. Pag sinampal ka sa kabila, iharap mo yung kabila daw. Di ba? The other cheek. Father, bakit ganun po? Yan ang sinabi ni Jesus sa kanyang utos. Kung di mo magawa, hindi ka alagad ni Jesus. No? Mahirap, pero kung unawain natin, no? Ang revenge, di ba? Sinaktan ka, sinaktan mo rin. No? Bakit ka gaganti? Ang intention mo, sinaktan ka, nasaktan ka. No? Ang tendency daw ng tao ay manakit din. Pero ang nangyayari, kung tayo ay mag-revenge o manakit din, mas masahol ang nagagawa natin. Di ba? Parang sinampal ka lang, gusto mo na siyang saksakin. Di ba? Parang ang pag-iisip ng iba, hindi natin matarok. Ang bigat, o matanto.
O parang napakabigat din, mabatid o malaman. Yun lang pala, malaman lang, no? Kung ano ang iniisip ng isang tao, bakit siya naghihiganti? Dahil nasaktan. That's the first main reason. Nasaktan ka. Nasaktan yung ego mo. Nasaktan ang puso mo. Di ba? Nasaktan marahil ang isip mo at damdamin. No? Father, palagi akong nasasaktan. Wow. No? Parang mga hugot ng iba. Ayoko nang masaktan. Masakit, Father, ang iwanan. Iniwanan ka dahil hindi mo tinumbasan ng pagmamahal ng isang tao. Nasaktan ka, no? Dahil hindi mo tiningnan o nakita yung pagmamahal ng ibang tao sa iyo. No? Ang mga nasasaktan, no, hindi na naisip yung the good side of the person. Sinaktan mo ako so masama ka para sa akin. Yun ang pag-iisip ng karamihan. No? Hindi ko pa sinasabing lahat tayo. No? Meron namang iba pag nasaktan, tatahimik na lang, iiyak na lang. Alin kayo doon? O kayo yung pag nasaktan, no? Marinig na agad ang boses at lahat ng makaharap, sasaktan. Isa lang ang nagnakit sa'yo, pero gusto mong saktan ang buong tao na lalapit sa'yo o haharap sa'yo. Huwag kang haharang sa akin, pati ikaw ay makalalasap ng aking galit. Di ba? Parang, di ba? Ikaw na tao, gusto mo lang tumulong. Di ba? Yung mga umaawat, anong nangyayari? Minsan, sila ang napapasama. Sila ang napapatay. No? Gusto mong tumulong, pero ang tulong mo ay, sabi nga, bigyan mo ng parang pag-isipan mo. Bakit, Father, kung tutulong ka, dapat walang isip-isip na tulong ka? Oo nga, tutulong ka pero may nag-aaway, nagsasaksakan. Tutulungan ko sila. Di ba? So, tingnan natin yung hindi lang yung kapakanan ng ibang tao, kapakanan din natin. Tutulong ka nga nang walang pasubali, walang kondisyon. No? Pero tingnan mo muna din yung tutulungan mo, baka ikaw nga mapasama. Ibig sabihin, hindi rin madaling gumawa ng mabuti. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng panahon ng to rest, sabi ko kanina, para bigyan natin yung ating sarili. Kasi kapag nag-rest ka, that's the only time that you think of the good things. No? Kapag masama ang pakiramdam mo, wala kang iisipin na magandang bagay kasi masama na yung pakiramdam mo. Ang mood mo, no? O ang pakiramdam mo ay masama na, so hindi ka makakagawa ng mabuting bagay. That's why God is giving us a time to rest and a time to rejoice. Bakit? Sa paghihintay natin, no, sinasabihan tayo ng Diyos, may katuturan ang ating paghihintay. Hindi tayo naghihintay sa wala. Pero ang hinihintay natin ay mahigit pa sa pagsilang ni Jesus. Yan ay natapos na ng ilang milyong taon pa. Diba? Pero ngayon, inahantay natin ang kanyang ikalawang pagbabalik. No? Maaring hindi natin maipahayag o mailarawan yung kanyang pagdating. Pero hinahantay natin, no? Na doon daw sa panahon na, o sa huling araw, na makikita natin ang Diyos, no? Wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap, kundi kaligayahan at pagmamahal ng Diyos ang mararamdaman natin. Kaya mga kapatid, ihanda natin yung ating sarili, no? Sa pagdating ng Panginoon, no? Na walang kondisyon tayo, nahaharapin natin ang Diyos, alam natin na handa tayo humarap sa Diyos dahil sa kabutihang ginawa natin sa buhay, dahil nga sa pagmamahal natin hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. Sana patuloy natin ipagdasal na sana bigyan tayo ng lakas ng Diyos para sa paghihintay natin hindi tayo mabagot,
hindi tayo mawalan ng pag-asa. Because Advent is the season of hope. Pag-asa sa paghihintay natin, tayo rin ay magtatamasa ng kaligayahan sa dulo. Na alam natin na ang Diyos, no, ang magbibigay sa atin ng kaligayahan na gusto natin o inihiling natin sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon ay ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pagkakito at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa gitna ng mga paghihirap sa buhay. Kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ng kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang pansariling interes at munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa mataimtim na panalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa, upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Salubungin mo nawa sa kagalakan ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Jesucristo, sapagkat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan ng aming puso. Siyang nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay
handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na to, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristo aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at na sa pakikinabang sa iyong pagtupos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan.
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na salos sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, malawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan
kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama, na bugtong na anak, na naparito na noon ay hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin nating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatag. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka